Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay puso. Sa Ebanghelyo ngayon, napakatindi ng mga salitang binitiwan ni Jesus laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Sinabi niya na para silang mga libingang pinaputi, maganda at malinis tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay at karumihan. Masakit pakinggan ang mga salitang ito, ngunit hindi nagsasalita si Jesus upang manginsulto. Nagsasalita siya upang gisingin ang tao mula sa isang napakadelikadong uri ng pagkabulag. Ang pagiging abala sa pagpapaganda ng nakikita ng ibang tao habang napapabayaan ang kalagayan ng ating kalooban. Kaya nga ang word of the day ay puso, sapagkat maaaring makita ng tao ang ating mukha, kilos, reputasyon, katayuan at panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Likas sa atin ang pagnanais na maging maayos sa paningin ng ibang tao. Gusto nating maging presentable, gusto nating magkaroon ng magandang reputasyon, gusto nating kilalanin bilang mabuti, responsable, mapagmahal, relihiyoso o matagumpay. Wala namang masama rito. Ngunit nagiging problema ito kapag mas marami tayong ginagawang paraan upang ayusin ang ating imahe kaysa ayusin ang ating puso. Maaari tayong ngumiti sa harapan ng tao ngunit puno ng galit sa loob. Maaari tayong magsalita tungkol sa pagmamahal, ngunit may taong matagal na nating kinamumuhian. Maaari tayong magturo tungkol sa pagpapatawad, ngunit tayo mismo ay ayaw magpatawad. Maaari tayong magdasal ng mahaba, ngunit pagkatapos ay manira naman ng kapwa. Maaari tayong magmukhang banal, ngunit sa ating puso ay puno ng pride, ng inggit, ng resentment, ng paghahangad na purihin at kilalanin ng iba. Ito ang tinutuligsa ni Jesus sa ating ebanghelyo. Hindi ang pagiging relihiyoso, kundi yung pagkukunwari. Hindi masama ang manalangin, sumamba, maglingkod, mag-ayuno, magbigay o sumunod sa mga gawaing pangrelihiyon. Ang problema ay kapag ang mga panglabas na gawaing ito ay hindi na umabot sa puso. Maaaring maraming ginagawa para sa Diyos, ngunit kakaunti ang pinapayagang gawin ng Diyos sa atin. Maaring abala tayo sa paglilingkod sa Kanya, ngunit hindi natin siya pinapayagang baguhin ang ating ugali. Maaring hawak natin ang rosaryo, ngunit ayaw nating bitawan yung galit. Maaring lumuluhod tayo sa panalangin, ngunit ayaw nating ibaba ang ating pride. Maaring humingi tayo ng awa sa Diyos, ngunit napakahigpit naman natin sa pagkakamali ng ating kapwa. Kaya napakahalagang itanong, kumusta ang puso ko? Hindi ano ang tingin ng ibang tao sa akin, hindi ilang tao ang humahanga sa akin, hindi mukha ba akong mabuting tao? Ang tanong ay, kapag Diyos lamang ang tumitingin, ano ang nakikita niya sa aking puso? Dahil maaring maitago natin ang ilang bagay sa ibang tao, ngunit walang maitatago sa Diyos. Alam niya ang mga salitang hindi natin sinasabi. Alam niya ang mga intensyon sa likod ng ating ginagawa. Alam niya
kung ang kabutihan natin ay bukal sa puso o ginagawa lamang upang mapansin. Alam niya kung ang ating pananahimik ay kapayapaan o nagtatagong galit. Alam niya kung ang ating paglilingkod ay bunga ng pag-ibig o paghahanap ng pagkilala. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pagiging makasalanan ay hindi otomatikong pagiging mapagkunwari. Lahat tayo mahina. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo ay may bahagi ng buhay na kailangan pang baguhin. Ang hypocrisy, pagkukunwari, ay nagsisimula kapag ayaw nating tanggapin ang katotohanan tungkol sa ating sarili. At mas mahalaga sa atin ang magmukhang mabuti kaysa maging tunay na mabuti. Ang taong nagsasabing, Panginoon, makasalanan ako, tulungan mo akong magbago, ay maaaring mas malapit sa kabanalan kaysa sa taong laging nagpapakitang matuwid ngunit hindi kailanman nakikitang may kailangan siyang baguhin. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng katapatan ng puso. Hindi hinihingi ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya na kunwari ay wala tayong problema. Hindi natin kailangan magkunwaring malakas kapag mahina tayo. Hindi natin kailangan magkunwaring payapa kapag may sugat tayo. Hindi natin kailangang itago ang ating kasalanan sa Kanya. Ang Diyos ay hindi natatakot sa magulong puso. Ang hinihingi lamang niya ay buksan natin ito sa Kanya at sabihin, Panginoon, ito ang puso ko. Hindi ito perpekto, may sugat, may kasalanan, may galit, may takot, may pride. Ngunit ibibigay ko ito sa iyo. Linisin mo. Kapag pumunta tayo sa doktor, hindi natin itinatago ang bahagi ng katawan na masakit. Ipinapakita natin ito dahil gusto nating gumaling. Ganoon din sa Diyos. Ang mga bahagi ng ating puso na pinakagusto nating itago ay maaring siya ring mga bahaging pinakagustong hipuin at pagalingin ni Jesus. Kung may galit, dalhin natin sa Kanya. Kung may inggit, aminin natin. Kung may pride, ipakita natin. Kung may kasalanang paulit-ulit nating ginagawa, huwag nating takpan ng dahilan. Sabihin natin, Panginoon, kailangan kita rito. Sapagkat hindi mapagagaling ng Diyos ang sugat na ayaw nating ipakita sa Kanya. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi rin ni Jesus na nagpapagawa sila ng mga libingan para sa mga propeta at pinararangalan ang mga matuwid noong nakaraan. Sinasabi pa nila na kung nabuhay lamang sila noong panahon ng kanilang mga ninuno, hindi sana sila nakibahagi sa pagpatay sa mga propeta. Ngunit naroon mismo sa kanilang harapan si Jesus, ang siyang nagsasalita ng katotohanan at ayaw nilang makinig. Napakadaling parangalan ang mga propetang hindi na tayo kayang hamunin. Mas mahirap makinig sa katotohanan kumakatok sa ating puso ngayon. Maaari rin tayong itong mangyari sa atin. Humahanga tayo sa mga santo dahil sa kanilang humility, ngunit nagagalit tayo kapag tayo ang kinokorek. Humahanga tayo sa mga taong mapagpatawad, ngunit kapag tayo ang nasaktan, ayaw nating magpatawad. Gustong-gusto natin ang mga quotations tungkol sa simplicity, ngunit patuloy nating sinusukat ang ating halaga ayon sa dami ng ating pag-aari. Gustong-gusto nating marinig ang tungkol sa pagmamahal sa kapwa, ngunit kapag may taong mahirap mahalin, doon tayo umaatras. Madaling humanga sa kabanalan. Ang mas mahirap ay hayaang hamunin ng kabanalan ang ating sariling puso. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang tanong kung ano ang ginagawa natin, kundi bakit natin ito ginagawa. Maaaring pareho ang kilos ng dalawang tao, ngunit magkaiba ang laman ng kanilang puso. Maaaring pareho silang nagbibigay, ang isa dahil mahal niya ang nangangailangan, ang isa dahil gusto niyang mapuri. Maaaring pareho silang naglilingkod, ang isa dahil mahal niya ang Diyos, ang isa dahil gusto niyang magkaroon ng posisyon. Maaaring pareho silang nagdarasal, ang isa upang makatagpo ang Diyos, ang isa upang makita ng ibang tao na siya'y relihiyoso. Nakikita ng tao ang gawa, nakikita ng Diyos ang puso.
At dito pumapasok yung napakahalagang salitang integridad. Ang integridad ay kapag unti-unting nagiging iisa ang ating panlabas at panloob na buhay. Ang taong nakikita ng ibang tao ay siya ring taong nagsisikap tayong maging kapag walang nakakakita. Ang kabutihang ginagawa natin sa harapan ng marami ay ginagawa rin natin kapag walang papalakpak. Ang respeto natin sa isang tao kapag kaharap natin siya ay siya ring respeto natin kapag nakatalikod na siya. Ang ating pananampalataya sa loob ng simbahan ay nagpapatuloy paglabas natin ng simbahan. Ito ang nais ni Jesus. Hindi perpektong tao kundi buong tao, isang taong ang pananampalataya ay nakarating hanggang sa puso. Napakagandang itanong sa ating sarili, sino ako kapag walang nakakakita? Sino ako kapag wala ng audience? Sino ako kapag walang nakakakilala sa ginagawa kong mabuti? Maglilingkod pa rin ba ako? Magdarasal pa rin ba ako? Magiging mabait pa rin ba ako sa taong walang maibibigay sa akin? Gagawin ko pa rin ba yung tama kahit walang nakakaalam? Sapagkat maaring doon natin makita kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Ang tunay na kabanalan ay hindi performance, hindi ito costume na isinusuot natin kapag linggo. Ito'y buhay na unti-unting hinuhubog ng Diyos mula sa puso palabas. At ito ang magandang balita. Alam na ng Diyos ang lahat tungkol sa ating puso at hindi pa rin siya lumalayo. Nakikita niya ang ating kabutihan at kahinaan, ang ating pananampalataya at pagdududa, ang ating pag-ibig at galit, tagumpay at mga lihim na pagkatalo. At sa kabila ng lahat ng iyon, tinatawag pa rin niya tayo, hindi upang manatili tayo sa dati, kundi upang hayaan natin siyang baguhin tayo. Kaya hindi natin kailangang magtago. Maaari nating buksan ang ating puso at sabihin, Panginoon, kilala mo ako ng higit kaysa pagkakilala ko sa sarili ko. Pumasok ka sa mga bahaging ayaw kong makita. Linisin mo ang kailangan linisin. Pagalingin mo ang kailangan pagalingin. Baguhin mo ang kailangan baguhin. Kaya nga mga kapatid, sa halip na gugulin ang ating buong buhay sa pagpapaganda ng ating imahe, gugulin natin ang ating panahon sa pagpapahintulot sa Diyos na pagandahin ang ating puso. Sapagkat kapag tunay na binago ng Diyos ang puso, kusa itong makikita sa panglabas. Ang pusong puno ng pagmamahal ay magsasalita na may pagmamahal. Ang pusong mapagpakumbaba ay hindi kailangang ipagsigawan ang sarili. Ang pusong marunong magpatawad ay hindi mag-iipon ng galit. Ang pusong tunay na nakatagpo sa Diyos ay hindi kailangang magkunwaring banal. Ang kabutihan ay natural na magiging bunga ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sa pagtatapos, marahil ito yung paanyaya sa atin ngayon. Huwag lamang nating tanungin, maayos ba ang buhay ko sa paningin ng tao? Siguro mas magandang itanong natin, maayos ba ang puso ko sa harapan ng Diyos? Sapagkat maaring hindi perpekto ang ating puso, ngunit kung ito'y tapat, mapagpakumbaba, nagsisisi, at bukas sa biyaya, may magagawa ang Diyos dito. Hindi naghahanap si Jesus ng pusong walang bahid upang mahalin. Naghahanap siya ng pusong handang magbukas upang kanyang linisin. Kaya ngayong araw na ito, maaari nating sabihin, Panginoon, huwag mo lamang baguhin ang nakikita ng mga tao sa akin. Baguhin mo kung sino talaga ako. Baguhin mo ang aking puso. At mga kapatid, pag nilayan natin, kung bubuksan natin ng buong katapatan ng ating puso sa Diyos ngayon, ano ang isang bagay na kailangan nating iharap sa Kanya? Isang galit, pride, inggit, sugat, kasalanan, maling intensyon, para Kanyang linisin, pagalingin at baguhin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Jesus, Ikaw ang nakakakita sa aming puso. Wala kaming maitatago sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas pinahahalagahan naming magmukhang mabuti sa harapan ng tao kaysa maging mabuti sa iyong harapan. Linisin mo ang aming puso sa mga pride, galit, inggit, pagkukunwari at lahat ng bagay na humahadlang sa iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng pusong tapat, mapagpakumbaba, maawain at bukas sa pagbabago.
Nawa ang kabutihang nakikita sa aming buhay ay hindi maging panlabas lamang kundi tunay na bunga ng iyong presensya sa aming kalooban. Panginoong Jesus, linisin mo ang aming puso at baguhin mo kami mula sa loob palabas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo,